Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe Ikomida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Punta tayo sa atin topic, March 4, 2025. Shasha Padilla naalala ang mga milestone sa career sa ABS-CBN. Shasha Padilla, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding kalungkutan. Kasunod ng nakatakdang pagde-demolish ng makasaysayang Millennium Transmitter ng ABS-CBN, binalikan ni Shasha Padilla ang panahong nagsisimula pa lang siya sa kanyang karera sa showbiz. Noong linggo, March 2, 2025, kasabay ng pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng ASAP, nagkaroon ng pictorial at interview sa TV Patrol ang mga host ng musical variety show kung saan background ang Millennium Transmitter ng ABS-CBN. Suot ng ASAP hosts ang white t-shirts kung saan nakasulat ang taon kung kailan sila naging bahagi ng Sunday musical variety show ng ABS-CBN. Suot ni Shasha ang t-shirt na may nakasulat na batch 1986, ang taon kung kailan siya nagsimula sa show. Sa post ni Shasha sa Instagram ngayong Martes, March 4, 2025, binalikan niya ang pagsisimula ng kanyang singing career, may 4 na dekada na ang nakararaan. Saad ng Divine Diva, nasaksihan ko ang maraming pagbabago ng ABS-CBN compound sa paglipas ng mga taon. When I was beginning my singing career in 1983, the space was still used by PTV4, and I vividly remember promoting my songs in one of the studios. Ang ELJ building na alam natin ngayon ay parking lot lang noon. Inaalala rin niya ang pamamayagpag ng ABS-CBN noon kung saan nagkaroon ng mga patok na palabas ang istasyon. Anya, noong panahon ng Administrasyong Aquino, muling nagbukas ng pinto ang ABS-CBN at nagkaroon ako ng pribilehiyong gumawa ng musical special sa loob ng isang season. Pagkatapos ay isang grand new chapter, mga palabas tulad ng Home Along the Riles, Palibha sa Lalaki, at The Sharon Cuneta Show ang nagmarka ng muling pagbangon ng network na nagdulot ng mga hindi malilimutang sandali sa mga pamilyang Pilipino. Ngayong naibenta na ng ABS-CBN sa Ayala Land, Inc. Ang malaking bahagi ng kanilang ari-arian, maaaring sa mga susunod na araw ay gibain na ang Millennium Transmitter ng ABS-CBN. Dahil dito, nakakaramdam daw ng kalungkutan si Shasha dahil maraming mga nabuong maganda at masayang alaala ang lugar na iyon ng ABS-CBN. Ayon kay Shashaki noong 1986, naging regular ako sa ASAP, at mula noon, naging bahagi na ng buhay ko ang show. Fast forward to the present, and standing with my ASAP family sa iconic ABS-CBN Tower for Patrol the other night, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding kalungkutan. Ang lugar na ito ay may ilang dekada ng kasaysayan, mga alaala, at mahahalagang pangyayari, hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng lumaki na nanonood. Ang pag-alam na sa susunod na pagbabalik natin, maaaring wala na ang pitor, ay lalong nagpapapait sa sandaling ito. Nauna nang nagpaalam sa tower ng ABS-CBN, sina Regine Velasquez at OG Alcacid, na kasamahan ni Shasha sa ASAP. At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at pakisuportahan po ang atin Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.